Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa palat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabag-labag na tang with evidence. Palakpakan dyan para sa Office of the Vice President and especially to VP Sara. Panalo na naman. Ay naku, ma-high blood na naman si Claire Castro nito. Mawiwindang na naman si BBM nito. So far no, wala pang nilabas na COA audit or unmodified COA audit opinion ang Office of the President. 'Di ba? Ito for 2025, COA pinuri ang OVP na hindi kurakot. Unmodified Audit Opinion 2025. Naka-receive po sila. Palakpakan naman dyan. Galing ng Office of the Vice President. Yung mga ibang opisina dyan. Yung ibang mga senador dyan. Yung ibang mga congressman, kongresista. O kumusta? Ano ba ang ano ang resulta ng COA? Yung auditing nila sa inyong opisina? Kasama din ba ng Office of the Vice President? Baka mapahiya naman tayo dyan. O niya, kabibig. O, i-share ko sa inyo, makasabihin yung gawa-gawa. Naku, si kabibig, nagawa-gawa na naman ang istorya. Eto, kabibig, para isampal ko sa mga bashers ni VP Sara. Yan, Kita nyo naman, di ba? June 19, 2025. Tingnan nyo. We are pleased to transmit the annual audit report on the Office of the Vice President for the calendar year 2024 in compliance with Section 43 of Government Accounting Code of the Philippines, PD number 1445. Tingnan nyo dyan, diba? Tapos ito pa kabibig, Yan. Kita nyo naman, ha? Yan. We have audited the accompanying financial statements of the Office of the Vice President, which compromise a statement of financial position as at December 31, 2024, and a statement of financial performance, statement of cash flows, statement of changes in the net assets equity, statement of comparison of budget and actual amounts for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies. In our opinions, the accompanying financial statements present fairly, in all material respect, the financial position of the OVP as at December 31, 2024, and its financial performance, cash flows, changes in net assets equity, and comparison of budget and actual amounts for the year then ended, and notes to financial statements, including a summary of significant accounting policies in accordance with International Public Sector Accounting Standards, EPSAS. Hindi niyo bibigha. Basis of we conduct our audit in accordance with international standards of Supreme Audit Institution. Yan kabibig, ha? Nakita nyo na kabibig. Ano, grabe. Naku, nakakahiya naman to sa mga sa mga bashers ni VP Sara. Uy, mahiya naman tayo diyan. June 19, 2025. Maaga pa, di ba? July, grabe, mahihiya naman, nahihiya naman tayo nito, uy. Di ba? Grabe naman to, uy. Yan nyo, Independent Auditor's Report. Uy, nakahiya, grabe. Di ba? Grabe mga kabibig. Ito ang sabi dito, The Office of the Vice President receives unmodified audit opinion from COA. OVP has once again received unmodified audit opinion from Commission on Audit COA based on the latest annual audit report. An unmodified opinion is the highest rating given by COA, indicating that OVP's financial report is accurate, clean, and compliant with government accounting rules. Diba? Paano mo yan? Naku, parang nakakahiya naman to sa mga bash. Sahin nyo yan. Sahin nyo. Di ba nakakahiya naman yan sa mga bashers? Oy, di ba nakakahiya talaga? As in, super nakakahiya talaga yan. Diba? At ito pa ang latest kabibig. Third impeachment case ni VP Sara. Ang third impeachment case ni VP Sara sponsored by Lele de Lima. Si Lele de Lima ba?
ang nag-sponsor sa pangatlong impeachment kay si Bibi Sara. Religious group ha, mga pare, pati madre. Ay, naku, grabe. Pati relihiyon, oo. Nakisali na pati mga Roman Catholic ba na mga pare at madre, nakisali na din sa impeachment ni Bibi Sara. Oy, hala, kung ano ang rason, betrayal of public trust, graft and corruptions, at kung ano-ano pang naisip nila. Tapos, hindi masyadong busy si Lele de Lima, no? Sa pagiging representative niya. Talagang siya ang nag-sponsor. Uy, napaghalataan tuloy, uy. Napaghalataan talaga na gusto nang ma-impeach si Bibi Sara at nangunguna itong si Lele de Lima, si Risa Hontiveros, ang Akbayan, ang Kabataan. Sila nangunguna at ang majority ng mga senado, si Ridon, sino pa, yung mga spokesperson nila, di ba? This is the best time, Sara, para ma-impeach si Sara daw. Oh. Just curious, hindi ba naapektuhan itong one complaint within 1 year rule? Ba't kay BBM dalawa lang ang tinanggap? Ay, kinabahan na mga DDS. Yan na lang atupagin nyo, mag-file ng impeachment versus VP Sara. Huwag kayong hihinto at susuko dahil malapit ang election sa 2028. Impeachment na naman, pero ang flood control scam, wala. Accountability ba talaga ang habol nyo o pamumulitika? Pawawang Pilipinas. O, tinan nyo ko, sa trial ka na magpaliwanag, enday salot. O, yan. Huwag yun nang ituloy. Ganyan talaga pag may sayad daw. O, yan. Oh my goodness, unahin nyo ang flood control, marami nang binaha sa Iligan City. Maawa kayo, puro lang kayo impeachment. Itong mga politiko na mamumulitika, handang-handa na para matalo sa 2028. At nako, confidential funds naman yan pag-uusapan nila. Ano ba naman yan? Confidential funds. So, ito ang sagot ni Atty. Guanzon tungkol sa confidential funds para matauhan din kay paminsan-minsan, no? Ang hirap, no? Itong mga taong ito ba, walang kaalam-alam kung ano ang confidential funds. Ay, nako mga kabibig. Ewan ko, eh. O, ito, watch this video para magkaalaman na. Pero confidence, Lele de Lima na itong impeachment talaga ay tutuloy na. Sabi pa ng ibang tao na the worst impeachment ang mangyayari kay VP Sara. Naku po, kinakabahan ako kabibig. Pero si VP Sara, cool na cool lang. Bakit siya kakabahan kung wala naman siyang cash, kung wala naman siyang ginawang paglulustay, kung ang COA nga unmodified? Ang sabi ng COA sa OVP at kay VP Sara. Eh bakit dot sila na si VP Sara magnanakaw, inday lustay daw? O watch this video. I already said that before. That impeachment is not going to work. Bakit nyo pa i-impeach si VP Sara? Sabi ko. Sa kadami-dami ng trabaho nyo, kayong mga senador at congressman, lalo na yung mga congressman, kadami-dami ng problema ng bayan, unahin nyo pa talaga ang pagpapatalsik sa Vice President. Sinabi ko na yan noon pa. Ano naman pala ang ebidensya nyo? COA? Eh, nakita ko yung testimony ng COA auditor sa House. Nakita ko sa video Anong sinabi niya? Or na document na hindi po nila na-submit or nag-submit sila pero hindi po sufficient siya to answer the requirement of the joint circular. Sinabi ba niya may final na disallowance? Ano niya sinabi Pag na-require niyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo ay hindi na ho confidential fund yun. It's just that, as you pointed out, the rules No on receipts. liquidation are unclear. No receipts are required. It's in the Correct. circular. You read it. So what happens to that sealed envelope? Who gets to read it? Who gets to check it? The Sila COA lang. auditor. Okay. Yeah. Okay. And it's in really case of them. national agencies, the office of the chair of COA has a specific officer there in the rank of director. If there are further questions, what happens then? Well, they can disallow it. You see, the COA is the guardian of the funds of the government. So the they buck can stops disallow with the COA. it. Yeah, they can disallow it. But tell me, and no offense to COA, it's a professional organization. I was very happy there, and I have a family there. I feel like I'm family up to now. Meron bang confidential fund o intel fund na disallow? Wala, di ba? Wala, di ba? So ano,
Oh, hindi pa rin kayo matauhan. Oy, I'm sure. Kasi ang nasa utak nyo, si BP Sara magnanakaw. Ang pamilya Duterte magnanakaw. At takot kayo na makaupo si na VP Sara. Kasi itong mga dilawan na ito talaga ang sinasabi ng iba ba, itong mga dilawan, mga salot ng bayan ba? Grabe talaga sila, no? Ay, na ano na rin ang mga BBM supporters. Huwag naman po kanon. May pinaglalaban lang sila, kapipig. At maybe, magkaiba tayo ng mga pinaglalaban, pero grabe, no? Grabe talaga yung mga tao sa Visayas at Mindanao. Solid sila kay VP Sara. Yun ang mahirap, kapipig. Yun ang mahirap pag solid ang mga tao sa Visayas at Mindanao, tapos ipapa-impeach na si VP Sara na hindi man lang nag-negative ang trust rating. Si BBM naman na nag-negative ang trust rating, binasura ang impeachment sa House Committee on Justice. Nila Jinky Luis, binasura! Yung araw na to, mayorya sa mga committee, sa mga member ng House Committee on Justice sa House ko sa mga isa kong kamera bumoto na ibasura na yan. Uy, walang substance. Wow. Bahala kayo, ibasura nyo, bahala na kayo. Basta ang mga tao ngayon ay waiting sa listahan na pipirma na i-impeach si BP Sara. Nako, lilidilima, baka hindi ka na makaupo sa pagiging ML party list representative mo. Okay, yun lang kami, big. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.